Sa isang tahimik na baryo sa labas ng Naga City, sa isang eskinita, may isang pamilya na hinahangaan ng lahat. Si Marco Reyes, 30 taong gulang, ay isang gwapo at mahusay magsalita. Ang kanyang asawa, si Elena Cruz, 28 taong gulang, ay isang babaeng may maamong ganda at kilala sa buong baryo sa kanyang sipag at tiyaga. Meron silang magarang 2 palapag na bahay at isang cute na 5 taong gulang na anak na lalaki. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang matamis na balat lamang na nagtatakip sa isang bulok at masakit na katotohanan sa loob. Ang totoo, ang buong ari-arian ay itinayo mula sa pawis at luha ni Elena lamang. Ilang taon na ang nakalipas, nagpakasal sila ng walang-wala. Ngunit nasuri si Marco na baog, isang malaking dagok para sa isang batang mag-asawa. Habang si Marco ay nawalan ng pag-asa, si Elena ang sumalo sa lahat. Hindi siya umangal. Nagtrabaho siya bilang isang manggagawa sa isang malaking pabrika ng tela sa Ecozone. Pumayag na magtrabaho ng 2 oras araw-araw sa isang maingay at mapanganib na kapaligiran. Ang buo niyang sweldo ay inuuwi niya sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang natira ay ginastos niya para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Mula sa mamahaling gamot katutubo hanggang sa magastos na Western medicine sa malalaking ospital, siya lang ang gumastos. Ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ay sa huli, nagbunga. Nagkaroon sila ng isang anak, si Miguel, na nagdala ng walang hanggang kaligayahan sa kanilang buhay. Nang makita ang paghihirap ng kanyang anak, ang mga magulang ni Elena, na may kaya sa buhay, ay naawa sa mag-asawa at binigyan sila ng lupa at pinatayuan ng matibay na 2 palapag na bahay upang sila ay makapagsimula ng maayos. Akala nila ay magbabago na ang kanilang buhay. Ngunit dito nagsimula ang trahedya. Nang magkaroon ng sariling bahay at anak, hindi lamang hindi nagsikap si Marco na magtrabaho, kundi unti-unti rin siyang nagkaroon ng masasamang bisyo. Akala niya natapos na niya ang kanyang tungkulin bilang isang lalaki at oras na para magsaya. Pinabayaan niya ang kanyang trabaho at buong araw ay kasama lang ang mga kaibigan, umiinom at nagsusugal. Ang pera na pinaghihirapan ng kanyang asawa ay hindi niya nag-atubiling kunin para ibigay sa mga kaibigan at gastusin sa kung saan-saan. Si Elena, dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang asawa at sa pagnanais na panatilihin ang isang buong pamilya para sa kanilang anak, ay maraming beses nang umiyak at nagpayo. Ngunit wala ring nangyari. Ang kanyang kahinaan at bulag na pagmamahal ay hindi sinasadyang nagpalaki sa demonyo ng katamaran at pagiging makasarili kay Marco. At nang mahanap ng demonyong iyon ang isang bagong inspirasyon. Sa kanyang mga pag-inom, madalas siyang niyayaya ng kanyang mga kaibigan sa mga karaoke bar. Sa isang mamahaling karaoke bar sa Naga City, nakilala ni Marco si Jasmine Morales. Si Jasmine, higit sa 20 taong gulang pa lamang, ay isang dalagang galing Visayas na may sexing ganda, isang matamis na boses at kahusayan sa pag-aasikaso ng mga lalaki. Sa una nilang pagkikita, nabighani agad si Marco kay Jasmine. Siya, na ayaw na sa kanyang asawa na nagmukhang matanda at pangit dahil sa hirap ng buhay, ay mabilis na nahulog sa bitag ng bata at magandang kalaguyo. Sinimulan niya ang isang 2 mukhang buhay. Sa araw, siya ay isang asawa at ama sa mata ng lahat. Ngunit pagdating ng gabi, palihim siyang kumukuha ng pera sa kanyang asawa at pumupunta sa kanyang kalaguyo. Binigyan ni Marco si Jasmine ng isang komportableng buhay. Inupahan niya ito ng sariling silid, binilhan ng iba't ibang mamahaling damit at make-up. Nagsinungaling siya na isa siyang matagumpay na negosyante at hindi pa kasal. Si Jasmine, isang tusong babae, ay marahil alam na nagsisinungaling si Marco. Ngunit sa harap ng kanyang kabaitan at mga pangako, masaya niyang tinanggap ang papel ng isang kalaguyo. Para magkaroon ng pera para sa kanyang kalaguyo, lalong naging walang puso si Marco. Hindi lamang niya kinuha ang buong sweldo ng kanyang asawa kundi palihim din niyang ibinenta ang mga mahalagang bagay sa bahay. Kahit na napansin ni Elena, hindi niya nagawang gumawa ng gulo, kundi umiyak na lamang sa tahimik. Umaasa siyang isang araw ay magbabago ang isip ng kanyang asawa.
Ngunit ang kanyang katahimikan ay lalo lamang nagpalalim sa pagkalulong ni Marco. Unti-unti siyang nagsawa sa sarili niyang bahay. Nakita niya ang kanyang asawa na naghihirap at nagmumukhang kaawa-awa. Pag-uwi niya, nakita niya ang pagod na mukha at maitim na balat ng kanyang asawa dahil sa trabaho. Lalo niyang naalala ang maputing balat at sexing katawan ng kanyang kalaguyo. Inikumpara niya ang magaspang at makapal na kamay ng kanyang asawa sa maayos na nail polish na mga daliri ni Jasmine. Nagsimulang sumibol ang isang ideya sa kanyang isip. Gusto niyang iwanan ang kanyang asawa at opisyal na magpakasal sa kanyang bata at magandang kalaguyo. Gusto niyang magsimula ng isang bagong buhay. Isang buhay na puro kaligayahan, hindi na kailangan pang makita ang kaawa-awang mukha ng kanyang asawa. Sawang-sawa na siya sa lahat. Nagpatuloy ang dalawang mukhang buhay ni Marco Reyes. Naging isang mahusay na aktor. Nagtatanghal ng dalawang ganap na magkasalungat na papel. Nang sabay, kapag nasa bahay, siya ay isang tahimik, hindi masyadong nagsasalita na asawa. Isang ama na minsan ay nakikipaglaro sa kanyang anak upang takpan ang kanyang pamilya at mga kapitbahay. Ngunit paglabas niya ng gate ng baryo, nagbabago siya upang maging isang mapagbigay na mangingibig, isang matagumpay na negosyante sa mata ng kanyang bata at magandang kalaguyo, si Jasmine Morales. Ang maliit na inupahang kwarto niya sa Naga City ay naging isang tunay na tahanan kung saan ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras, pagmamahal at maging ang pinagpawisan at pinaghirapan na pera ng kanyang asawa. Sila ni Jasmine ay hindi mapaghihiwalay. Ang kanilang mga mensahe sa Messenger ay puno ng matatamis na salita, mga pangako tungkol sa malayong hinaharap. Nangako si Marco na iiwan niya ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon para bigyan si Jasmine ng isang opisyal na posisyon. Naglarawan siya ng isang marangyang kasal, isang mas malaking bahay kung saan sila ni Jasmine ay mamumuhay ng maligaya. Si Jasmine, isang babae na sanay na sa mga relasyon na may kinalaman sa pera. Bagamat hindi lubos na naniniwala sa mga pangako ni Marco, ay patuloy na nagpapilit. Alam niya na ang isang lalaking may pamilya ay hindi madaling bibitaw. Patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa kanyang lihim na buhay. Pagod na ako sa ganito, Hon, sabi ni Jasmine, habang yakap siya ni Marco. Lahat ng kaibigan ko ay may asawa na at hayagan. Ako ay kailangan pang magtago na parang magnanakaw. Kailan mo ba iiwan ang matanda mong asawa para bigyan mo ko ng isang opisyal na posisyon? Ang pagpipilit ng kanyang kalaguyo, kasama ang lumalaking pagkamuhi sa kanyang asawa, ay nagtulak kay Marco sa isang desisyon. Kailangan niyang tapusin ang kasal na ito. Isang gabi, pagkatapos niyang uminom ng ilang baso ng alak, umuwi si Marco at sa unang pagkakataon, kinausap si Elena tungkol sa paghihiwalay. Ako at ikaw, siguro dapat na tayong magtapos, sabi ni Marco sa isang malamig na tono. Wala na ang pagmamahal, masasaktan lang natin ang isa't isa kung magpapatuloy pa tayo. Si Elena, na abala sa paglilinis sa kusina, ay namangha sa kanyang narinig. Ang mangkok sa kanyang kamay ay nahulog at nabasag. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang paghihirap para sa kanyang asawa at anak, ang natanggap niya ay dalawang salita: tapos na. Bakit? Umiyak siya. Ano ang nagawa kong mali, mahal? Bakit mo ako ginagawaan ng ganito? Wala nang bakit, simple lang, hindi na kita mahal. May iba na ako, malamig na sabi ni Marco. Ang balita na gusto nang maghiwalay ni Marco ay mabilis na nakarating sa pamilya ni Elena. Ang mga magulang ni Elena, na palaging nagmamahal at tumuturing kay Marco na parang tunay na anak, ay labis na nagalit. Kinabukasan, ang biyena ni Marco, isang disenteng tao at may impluwensya sa kanilang angkan, ay personal na pumunta sa bahay upang kausapin ang kanyang manugang. Ang usapan ay naganap sa napakababang tono. Buo pa rin ang loob ni Marco na makipaghiwalay. Matapos ang matagal na pagpapayo na hindi naging matagumpay, tinapik ng kanyang biyenan ang mesa at tinuro si Marco. Sige, kung gano'n ang desisyon mo, hindi kita pipigilan, sabi niya, may pagtatagi sa boses.
Ngunit sasabihin ko sa'yo, ang bahay na ito, ang lupa na ito, ay ibinigay ng aking asawa at ako para kay Elena at sa aming apo. Wala kang ni isang kusing dito. Kung makikipaghiwalay ka, mag-iimpake ka ng iyong mga damit at aalis sa bahay na walang dala. Ang bahay na ito ay mapupunta sa mag-ina at wala kang kahit anong ari-arian dito. Ang mga salita ng biyenan ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Marco. Namangha siya. Nakalimutan niya ang mahalagang detalye na ito. Maaari niyang iwanan ang kanyang asawa, ngunit ang pag-iwan sa kanyang asawa ay nangangahulugang mawawala ang lahat. Ang bahay, ang mga ari-arian, at siya ay magiging walang-wala. Nang walang pera, paano niya mabibigyan ng sustento ang kanyang kalaguyo? Paano niya ipagpapatuloy ang marangyang buhay na nakasanayan niya? Natanto niya na siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay kasama ang asawa na kinamumuhian niya, ngunit hindi rin niya kayang iwanan ang asawa nang hindi nawawala ang lahat ng kanyang pag-aari. Siya ay nasa isang sulok. Nang gabing iyon, muling pumunta si Marco kay Jasmine at ikinuwento ang buong pangyayari. Pagkatapos marinig ang lahat, labis na nadismaya si Jasmine. Kaya ano? Galit na tanong ng kalaguyo. Babalik ka sa matanda mong asawa? Paano naman ako? Ipinangako mo sa akin ang lahat ng bagay. Ngayon ay iiwan mo ako? Hindi! Hinding-hindi! Mabilis na niyakap ni Marco ang kanyang kalaguyo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. May paraan. Sigurado may paraan. Sa maliit at masikip na inupahang silid, nagsimulang magplano ang dalawang makasarili at walang pusong tao. Maraming plano ang inilabas. At pagkatapos ay isang masamang ideya, isang huling solusyon ang nabuo. Kung sa paghihiwalay ay mawawala ang bahay, kung ganoon, kailangan lang na si Elena ay mawala na sa mundong ito at ang lahat ay malulutas. Bilang legal na asawa at ama ng kaisa-isang anak, si Marco ay automatikong magiging tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Makukuha niya ang bahay at makakalaya siyang makasama ang kanyang kalaguyo. Kailangan lang siyang mawala, sabi ni Marco. May masamang kislap sa kanyang mga mata, isang aksidente o pagkawala, halimbawa. Narinig ni Jasmine ito. At sa simula ay medyo natakot, ngunit pagkatapos ay ang pangarap na maging may-ari ng isang malaking bahay at magkaroon ng sarili niyang lalaki ay nagtulak sa kanya na maging mapangahas. Hindi siya tumutol at nagplano pa nga kasama si Marco ng isang perpektong plano. Napagdesisyonan nila na gagamitin nila ang pampatulog. Isang napakalakas na pampatulog na ihahalo sa inumin ni Elena upang siya ay mamatay ng tahimik. Pagkatapos nito, lilikha sila ng isang peking eksena na si Elena. Dahil sa labis na kalungkutan sa paghihiwalay ng kanyang asawa, ay umalis ng bahay at hindi na nagpakita. Ang plano ay nabuo. Si Marco Reyes ay hindi na isang taksil na asawa. Siya ay naging isang sinadyang mamamatay tao, naghihintay ng tamang pagkakataon upang patayin ang kanyang asawa na nagbigay ng lahat para sa kanya. Matapos ang mainit na usapan sa kanyang biyenan, alam ni Marco Reyes na ganap ng sarado ang daan tungo sa mapayapang diborsiyo. Hindi niya kayang makuha ang kanyang kalaguyo at ang mga ari-arian ng sabay. At sa pagitan ng dalawang bagay na ito, na may katangian ng isang sakim at makasarili, gusto niyang makuha ang pareho. Ang ideya na alisin ang kanyang asawang si Elena Cruz ay hindi na isang panandaliang pag-iisip, kundi naging isang detalyadong plano. Isang patuloy na obsesyon sa kanyang isip. Nagsimula siyang kumilos ng may pagkalkula. Ang unang hakbang ay ang pagkuha ng kasangkapan sa krimen. Ayaw niya ng maingay at madugong kamatayan. Kailangan niya ng kamatayan na mukhang natural. Isang tahimik na paglisan, ang high dose na pampatulog ang perpektong pagpipilian. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa mga kaibigang mahilig magsaya, nakahanap si Marco ng ilang pribadong botika sa labas ng bayan at bumili ng kaunting pinakamalakas na pampatulog sa bawat lugar. Nagsisinungaling na siya ay may matinding insomnia. Hindi nagtagal, hawak na niya ang sapat na gamot upang matulog nang tuluyan ang isang matanda
Nang hawak na niya ang kasangkapan sa krimen, nagsimula siyang baguhin ang kanyang saloobin sa kanyang asawa. Hindi na siya mainitin ang ulo at nagmumura. Sa halip, naging malambing at nagpakita ng hindi pangkaraniwang pag-aalala. Mas madalas siyang nasa bahay. Minsan ay tumutulong sa kanyang asawa sa maliliit na gawain at nagtatanong tungkol sa trabaho nito sa pabrika. Si Elena, ang kaawa-awang babae, pagkatapos ng maraming araw at buwan na nabuhay sa lamig at paninisi ng kanyang asawa, ay labis na natuwa nang makita ang biglaang pagbabagong ito. Isang mahinang kislap ng pag-asa ang muling sumibol sa kanyang puso. Inisip niya na marahil, pagkatapos ng kanyang galit, ang kanyang asawa ay nag-iisip na muli na tanto na ang halaga ng pamilya at lalo pa siyang nag-alaga sa kanyang asawa, umaasang maibalik ang kanilang kasal na nasa bingit ng pagkasira. Hindi niya alam na ang kabaitang iyon ay isang dula lamang, ang tamis ng lason bago ito pumatay sa kanya. Isang gabi ng Sabado, nang natutulog na ang kanilang anak na si Miguel, nagpasya si Marco na kumilos. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo at minamasahe ang kanyang mga paa at kamay. Pagkatapos ng mahabang araw na nakatayo sa makina, pumasok siya sa kusina. Nagtimpla siya ng isang mainit na tasa ng tsaa na may gatas. Pagod ka na masyado sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Mukha kang pagod na pagod, sabi niya, puno ng pag-aalala. Inumin mo tong tsaa para madali kang makatulog, para may lakas ka bukas para magtrabaho. Pagkasabi nito, inabot niya ang tasa ng tsaa sa kanyang asawa. Nang hindi nakatingin si Elena, mabilis niyang nilagyan ng buong pulbos na pampatulog ang tasa at agad na natunaw ang gamot sa mainit na tubig. Si Elena, na naantig sa bihirang pag-aalala ng kanyang asawa, ay hindi man lang naghinala. Ngumiti siya, tinanggap ang tasa ng tsaa at inubos ito. Medyo mapait ang lasa ng tsaa, ngunit inakala lang niya na iyon ay ang lasa ng gatas. Pagkatapos uminom, nag-usap pa sila ng mag-asawa ng ilang sandali at nagsimulang gumana ang gamot. Naramdaman ni Elena na bumibigat ang kanyang mga talukap. Isang matinding antok ang dumating ng mabilis at malakas na hindi pangkaraniwan. Umiikot ang kanyang ulo at unti-unting lumabo ang lahat sa paligid niya. Nakita niya lang ang kanyang asawa na may kakaibang tingin. Nais niyang magsalita ngunit hindi niya magawa. At pagkatapos ay bumagsak siya sa mesa, nalunod sa isang malalim na pagkaantok. Tahimik na pinanood ni Marco. Nang sigurado na siya na ang kanyang asawa ay ganap ng walang malay at hindi na tumutugon kahit naginising, lumabas ang tunay niyang pagkatao. Ang pag-aalala at kabaitan ay nawala. At ang tanging natira ay ang lamig at kalupitan ng isang mamamatay tao. Sinuri niya ang hininga ng kanyang asawa. Humihinga pa rin ito. Alam niya na hindi sapat ang pampatulog lamang. Kinagabihan, nang ang buong baryo ay mahimbing nang natutulog, sinimulan niya ang kanyang nakakatakot na gawain. Binuhat niya ang malambot na katawan ng kanyang asawa sa kanyang balikat at diretsyong pumunta sa masukal na sagingan sa likod ng bahay. Sa ilalim ng malabong ilaw ng buwan, ang mga dahon ng saging na umaalingaw-ngaw sa hangin ay parang mga multo. Nakapili na siya ng posisyon. Sinimulan niyang gumamit ng isang pala na inihanda na niya upang maghukay. Ito ay isang mabigat at nakakatakot na gawain. Ang lupa sa hardin ay matigas at kailangan niyang maghukay ng may takot na matuklasan. Pinagpapawisan siya ng todo. Matapos ang halos 2 oras, nakahukay na ng sapat na lalim. Bumalik siya at kinaladkad ang katawan ng kanyang asawa patungo sa bunganga ng hukay. At pagkatapos ay nangyari ang isang nakakatakot na detalye. Nang kaladkarin, bahagyang gumalaw ang katawan ni Elena. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Buhay pa rin siya. Ang malalim na pagkaantok na dulot ng pampatulog ay hindi ganap na napapatay ang buhay na reflex ng isang malusog na katawan. Ngunit sa harap ng senyales ng buhay na iyon, walang pag-aalinlangan o takot si Marco. Sa kabaligtaran, lalo siyang nagdesisyon na tapusin ang lahat ng mabilis. Hindi na siya makakapigil pa. Walang awa niyang iginulong ang katawan ng kanyang asawa na humihinga pa rin sa hukay. Pagkatapos ay sinimulan niyang takpan ito ng lupa.
Bawat pala ng mabigat na lupa ay ibinato, unti-unting inilibing ang kaawa-awang asawa. Sa ilalim ng malamig na lupa, marahil ay nagising si Elena sa isang maikling sandali, naramdaman ang pagka-suffocate, ang matinding kawalan ng pag-asa bago siya tuluyang pumanaw. Inilibing siya ng buhay ng mismong asawa na kanyang pinagsakripisyohan ng lahat. Nang pantay na ang lupa, maingat pang inilagay ni Marco ang ilang tuyong dahon ng saging sa ibabaw upang itago. Bumalik siya sa bahay, itinago ang pala, at nagligo at nagpalit ng malinis na damit na para bang galing siya sa isang mahirap na gabi ng pagtatrabaho. Tapos na ang lahat. Umupo siya mag-isa sa sala, humihingal. Malaya na siya. Ang bahay na ito ay ganap nang sa kanya mula sa oras na ito. Tumingin siya sa silid ng kanyang anak at pagkatapos ay tumingin sa sagingan, isang ngiting nakakatakot ang sumilay sa kanyang labi. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang dula. Gulat na gulat siyang tumakbo sa bahay ng biyenan at ibinalita na nawawala ang kanyang asawa. Kagabi, nag-away lang kami ng konti ng asawa ko. Sino ang mag-aakala na paggising ko kaninang umaga ay wala na siya. Halos lahat ng damit niya ay dala niya. Nakauwi po ba siya rito, ma'am, sir? Ang kanyang dula ay nagsimula ng perpekto. Nagsimula ang isang walang saysay na paghahanap at ang mamamatay tao ay gumanap bilang isang kaawa-awang asawa na iniwan ng kanyang asawa. Ikinuwento niya ang isang kathang-isip na kuwento na kagabi. Sila lang ng kanyang asawa ay nagkaroon ng ilang argumento tungkol sa pera. Na pagkatapos nito, nagalit si Elena at sinabing hindi na niya kayang tiisin ang buhay na ito. Pagkatapos ay tahimik na inimpake ang ilang damit at umalis habang siya at ang kanyang anak ay natutulog. Nagpakita siya ng labis na pagsisisi at kalungkutan bilang isang asawa. Sinisisi ang sarili na hindi niya pinagbigyan ang kanyang asawa. Ang mga biyenan, nang marinig ang kwento ng kanilang manugang, ay nag-alinlangan sa simula. Ngunit nang makita ang pagkalito at kalungkutan ni Marco at naisip ang mga panggigipit na dinanas ng kanilang anak sa loob ng mahabang panahon, unti-unti silang naniwala sa kwento. Sila ay nagbuntong hininga lamang. Sinisisi ang kanilang anak sa kanyang kamangmangan at pagkatapos ay bumaling upang aliwin ang kanilang manugang. Nagpatuloy ang dula. Formal na nagulat si Marco sa lokal na pulisya tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Pagkatapos nito, labis siyang nagpakita ng pag-aalala. Nagbakasyon siya sa trabaho at nagtakbuhan sa iba't ibang lugar upang hanapin ang kanyang asawa. Tinawagan niya ang lahat ng kaibigan at kakilala ni Elena sa pabrika ng tela. Pumunta siya sa lahat ng mga terminal ng bus at tren. Hawak ang larawan ng kanyang asawa, nagtatanong sa bawat isa. Ang imahe ng isang asawa na labis na nagmamahal at naghihirap dahil sa pag-iwan ng kanyang asawa ay perpekto niyang ipinakita. Lahat ng tao sa Barrio Antrac ay naawa sa sitwasyon ni Marco. Sinasabihan nila si Elena na isang babaeng hindi nag-iisip. Iniwan ang kanyang asawa at anak para sundin ang isang sandali ng galit. Walang sino man ang makapaghihinala na ang kaawa-awang asawa na iyon, bawat gabi pagkatapos ng kanyang pagganap ay bumabalik sa bahay. Sa ilalim ng sagingan sa likod ng bahay ay ang libingan ng mismong asawa na kanyang hinahanap. Kumakain at natutulog pa rin siya sa bahay na iyon. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa pinaglibingan ng kanyang asawa. Lumipas ang panahon. 1 linggo at pagkatapos ay 2 linggo, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Elena. Ang kwento na umalis siya ng bahay ay tila naging isang katotohanan na tinanggap ng lahat. Ang paghahanap ni Marco ay unti-unting bumaba. Sinabi niya sa lahat na marahil ang kanyang asawa ay pumunta sa Mindanao upang magtrabaho at kailangan niyang manatili sa bahay upang alagaan ang kanilang anak. At pagkatapos, halos 1 buwan matapos mawala ang kanyang asawa, gumawa si Marco ng isang aksyon na hindi inasahan ng sinuman. Isang aksyon na naglantad sa kanyang buong dula. Walang hiya niyang dinala ang kanyang kalaguyo, si Jasmine Morales, sa bahay upang manirahan. Sa simula ay itinago pa niya. Sinabi niya sa mga kapitbahay at sa pamilya ng kanyang asawa na si Jasmine ay isang malayong pinsan mula Visayas na naghahanap ng trabaho dito. At nang makita ang kanyang sitwasyon bilang isang solong ama na nag-aalaga ng anak, ay tumira pansamantala at tumulong
sa pag-aalaga kay Miguel. Ngunit ang lihim ay hindi maitatago ng matagal. Mabilis na napansin ng mga tao ang hindi normal na relasyon sa pagitan ng pinsan. Nakita nila si Jasmine na nakasuot ng mga sexing damit at makapal na makeup na hindi mukhang isang babae mula sa probinsya na naghahanap ng trabaho. Nakita nila si Marco at Jasmine na may labis na matalik na kilos. At higit sa lahat, nakita nila si Jasmine na gumagamit ng mga bagay at nakasuot ng mga damit na dati kay Elena. Kumalat ang chismis at ang simpatiya na ibinigay kay Marco dati ay mabilis na naging paghamak at pagdududa. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung bakit ang isang asawa na naghihirap dahil sa pag-iwan ng kanyang asawa ay mabilis na magkakaroon ng ibang babae. Hindi kaya ang pagkawala ni Elena ay hindi simple tulad ng iniisip ng lahat. Ang pamilya ni Elena, nang marinig ang mga chismis na iyon, ay hindi na makaupo ng tahimik. Ang ama at kapatid na lalaki ni Elena ay personal na pumunta sa bahay ni Marco upang alamin ang totoo. Nagulat sila nang makita ang tanawin sa kanilang harapan. Si Jasmine Morales, nakasuot ng nightgown na pag-aari ng kanilang anak na babae, ay naglalakad sa bahay na parang siya ang may-ari. Nasaan si Marco? Galit na tanong ng biyanan. Wala pa si Elena at may dinala ka ng ibang babae sa bahay? Tao ka pa ba? Sigaw ng kapatid ni Elena. Lumabas si Marco mula sa bahay at nawala na ang kanyang kaawa-awang mukha. Sa halip ay isang kawalang hiyaan at paghamon. Ano ang ginagawa ninyo rito pa? Bro, sabi niya, may pagkairita sa boses. Bahay ko ito. Karapatan kong magpauwi ng sinuman. Bahay mo? Ang bahay na ito ay ibinigay ng mga magulang ko kay Elena. Umalis ka na sa bahay namin ngayon. Galit na sigaw ng kapatid ni Elena. Pa, huwag kayong makialam sa buhay ko. Bumaling si Marco sa biyanan. Iniwan na niya ako. Kailangan ko bang maging single habang buhay? Si Jasmine ay mabait at aalagaan kami ng anak ko. Huwag na kayong mag-alala. Ang kawalang hiyaan, kawalang pakiramdam at kawalan ng respeto ni Marco ay nagtulak sa pamilya ni Elena na matuklasan ng isang nakakagulat na katotohanan. Hindi umalis ang kanilang anak na babae. Ang isang asawa at ina na labis na nagmamahal sa kanyang asawa at anak na tulad ni Elena ay hindi kailanman magagawa iyon. Mayroong isang bagay na kakilakilabot na nangyari at ang kanilang manugang ang direktang may kinalaman. Direktang tiningnan ng biyanan si Marco, isang malamig na tingin. Wala na siyang sinabi. Tahimik lang siyang bumalik kasama ang kanyang anak. Pauwi, sinabi niya sa kanyang anak, may determinasyon sa boses. Hindi ito simple. Hindi kailanman iiwan ni Elena ang kanyang anak. May problema kay Marco. Kailangan nating i-report sa pulis. Kinabukasan, sumulat siya ng isang formal na reklamo. Inilarawan ang buong insidente at ang mga kahinahinalang kilos ni Marco Reyes mula nang mawala ang kanyang anak. Ang reklamo ay direktang ipinadala sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ng Philippine National Police sa Naga City. Isang opisyal na investigasyon ang sa wakas ay sinimulan. Ang reklamo mula sa biyenan ni Marco Reyes, isang ama na nawalan ng anak na babae sa isang misteryosong sitwasyon, ay tinanggap ng CIDG ng PNP sa Naga City nang may mataas na pagmamadali at seryosong pag-aksyon. Isang special task force ang binuo, pinangunahan ni Major Roberto Bert Salazar, isang tanyag na investigador na kilala sa kanyang determinasyon at matalas na kakayahan sa psychological profiling ng mga kriminal. Matapos basahin ang buong kaso at ang paunang pahayag, napansin ni Major Salazar ang napakaraming hindi pagkakapare-pareho sa kwento na binuo ni Marco. Isang babaeng labis na nagmamahal sa kanyang anak ay maaaring umalis ng walang paalam. Isang asawa na naghihirap dahil sa pagkawala ng kanyang asawa ay mabilis na magkakaroon ng bagong kalaguyo at magsasama sila sa publiko. Ang lahat ng ito ay salungat sa karaniwang lohika. Ang unang hakbang ng investigasyon ay ang pag-atake sa mga kahinaan sa kwento ni Marco gamit ang teknolohiya. Iniutos ni Major Salazar sa Technical Forensics Team na magtuon sa dalawang mahalagang punto.
ang data ng lokasyon mula sa telepono ng biktima, si Elena Cruz, at ang pagkuha ng mga naburang mensahe sa messenger ni Marco at ng kanyang kalaguyo, si Jasmine Morales. At ito, ang oras na nagsimulang mabunyag ang misteryo. Ang resulta ng pagsusuri mula sa telecommunication company ay nagpakita ng isang nakakagulat na katotohanan. Nang gabing idineklara ni Marco na umalis ang kanyang asawa, ang huling signal mula sa telepono ni Elena ay nagmula pa rin sa cell tower na sumasakop sa lugar ng kanyang bahay. Nanatili ang signal doon buong gabi hanggang kinabukasan ay ganap itong nawala marahil dahil sa pagkaubos ng baterya. Ito ay ganap na nagpabulaan sa kasinungalingan ni Marco. Hindi umalis ng bahay si Elena ng gabing iyon. Kasabay nito, matagumpay ding nakuha ng mga high-tech na eksperto ang malaking bahagi ng mga mensahe sa messenger na nabura ni Marco at Jasmine. Ang lumabas sa computer screen ay hindi matatawarang ebidensya ng isang iligal na relasyon at mga masasamang plano. Daan-daang matatamis na mensahe, mga pangako na iiwan ng asawa, at lalo na ang mga mensahe na puno ng pahiwatig na ipinadala agad pagkatapos mawala si Elena. Mula sa account ni Jasmine. Tapos mo na ba, Hon? Sobrang atat na ako. Mula sa account ni Marco. Tapos na. Maayos ang lahat. Hintayin na lang natin ang tamang panahon. Walang makakaalam. Mula sa account ni Jasmine. Kaya kailan ako makakalipat sa bahay na iyon? Gamit ang dalawang matibay na ebidensya na ito, may sapat na batayan si Major Salazar upang humingi ng warrant para sa agarang paghalughog sa bahay ni Marco Reyes. Isang umaga, bigla ang dumating ang mga pulis sa bahay ni Marco. Ang paghahalughog ay isinagawa ng komprehensibo. Nang pumunta ang mga investigador sa sagingan sa likod ng bahay, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanilang pansin. Sa pagitan ng mga lumang taniman, may isang bahagi ng lupa na mukhang bago. Mas maluwag ang lupa doon. At ang mga batang puno ng saging na nakatanim doon ay mas payat at hindi gaanong lumalago kaysa sa mga nakapaligid. Hukayin ninyo rito, utos ni Major Salazar. Nang ang unang pala ay ibinaon, isang masamang amoy ng nabubulok na bangkay ang nagsimulang lumabas. At pagkatapos, nang mahukay na ng halos 1 metro, ang dulo ng pala ay tumama sa isang malambot na bagay. Ang bangkay ni Elena Cruz ay natagpuan. Sa harap ng bangkay ng kanyang asawa na hinukay mula sa kanyang sariling hardin, tuluyang nawasak si Marco Reyes. Agad siyang inaresto, ngunit ang pinaka nakakakilabot ay nasa likod pa. Ang forensic autopsy report ay nagbunyag ng isang katotohanan na mas malupit pa kaysa sa mismong pagpatay. Una, sa pamamagitan ng toxicological examination, natuklasan ng forensic pathologist ang isang napakalaking dami ng pampatulog sa katawan ng biktima. Ang dami na ito ay sapat na upang maging sanhi ng matinding pagkaantok ng isang matanda sa loob ng maraming oras. Pangalawa, at ito ang pinakamalupit na detalye, nang suriin ang baga at respiratory tract ng biktima. Natagpuan ng forensic pathologist ang maliliit na butil ng lupa at buhangin na nakalagay sa loob. Ito ay hindi matatawarang ebidensya na humihinga pa rin ang biktima kahit nasa kawalan ng malay nang siya ay ilibing sa lupa. Si Elena Cruz ay pinainom ng pampatulog hanggang sa mawalan ng malay at pagkatapos ay inilibing ng buhay ng mismong asawa niya. Sa interrogation room, sa harap ng forensic autopsy report, wala nang masasabi si Marco Reyes. Yumuko siya at inamin ang lahat ng kanyang krimen. Mula sa pagpaplano kasama ang kanyang kalaguyo, ang panloloko sa kanyang asawa na uminom ng pampatulog hanggang sa kalupitan ng paglilibing sa kanyang asawa ng buhay sa sagingan, ang kaso ay nalutas. Sa sumunod na paglilitis, sa harap ng napakalinaw na ebidensya at galit ng publiko, naglabas ng mahigpit na hatol ang Regional Trial Court RTC ng Naga City. Kinilala ng korte na ang mga kilos ni Marco Reyes ay labis na seryoso, may paghahanda at pagkalkula. Walang awa niyang inagaw ang buhay ng kanyang asawa na nagbigay ng lahat para sa kanya. Sa motibong makasarili na ang kini ng ari-arian at magkaroon ng kalayaan sa kanyang kalaguyo, lalo na ang paglilibing sa biktima,
ng buhay na nagpakita ng kalupitan at kawalan ng pagkatao. Ipinataw ng korte kay Marco Reyes ang pinakamataas na parusa, kamatayan, para kay Jasmine Morales. Bagamat hindi siya direktang nakilahok sa pagpatay, alam niya ang plano ni Marco at hindi niya ito iniulat at nagtulak pa nga siya at naging kasabwat. Ang kanyang mga kilos ay bumubuo ng krimen nang hindi pag-uulat ng krimen at pagtatago ng krimen. Ipinataw ng korte kay Jasmine Morales ang parusang 5 taong pagkakakulong. Ipinahayag ang hatol, ngunit nanatili ang trahedya. Sa kasong ito, nakita natin ang kakilakilabot na bunga ng pagtataksil at kasakiman. Hindi lamang nito sinira ang isang pamilya kundi ginawa rin nitong mga mamamatay tao ang mga ordinaryong tao. At higit sa lahat, nag-iwan ito ng isang psikolohikal na sugat na hindi kailanman maghihilom sa kaluluwa ng isang inosenteng bata. Ang isang bata na kinailangan mabuhay sa takot at kasinungalingan sa loob ng mahabang panahon. Iyon ang pinakamasakit at pinakamatagal na hatol, ang pangangaliwa. Sa huli, ay isang kontrata na nilagdaan mo sa pamamagitan ng kasinungalingan. At ang presyo ay palaging binabayaran ng pinakamahalagang bagay. Hindi ito isang romantikong pakikipagsapalaran. Ito ay isang bulok na nagsisimula sa loob. Akala mo, meron kang sikreto. Sa katunayan, ginagawa mo ang iyong sarili na paksa ng tsismis para sa isang buong komunidad. Ang iyong mga anak, kailangan nilang pumunta sa paaralan na may mga bulong sa kanilang likod. Ang iyong mga magulang ay kailangang yumuko sa harap ng mga kapitbahay. Bawat tawag sa telepono ay magpapatalon sa iyo. Bawat pagtulog ay hindi na magiging payapa. Hindi iyon pagmamahal. Iyon ay pagdurusa. Akala mo nakahanap ka ng mas mabuting tao. Sa katunayan, sinisira mo ang pundasyon ng iyong pamilya. Ang tiwala, kapag nawala, ay hindi na kailanman ganap na maibabalik. Mabubuhay ka sa isang bahay na puno ng pagdududa, kasinungalingan, at ang tahimik na sakit ng taong pinagtaksilan. At kung sa tingin mo iyon na ang lahat, alalahanin ang mga kwento na ating dinaanan. Kapag ang mga tao ay nasa dulo ng kanilang pisi, kapag ang takot na matuklasan at ang pagiging makasarili ay umabot sa sukdulan, ang pangangaliwa ay hindi lamang nag-aalis ng kaligayahan, nag-aalis din ito ng buhay. Ginagawa nitong mga mamamatay tao ang mga ordinaryong tao. Ginagawa nitong crime scene ang kama. Ginagawa nitong libingan ang likod ng hardin. Kaya, bago mo desisyonan na tahakin ang landas na iyon, tanungin ang iyong sarili kung ang ilang sandali ng pagmamahal ay sapat na upang ipagpalit ang buong buhay ng paghihirap, pagkawasak at posibleng dugo at luha. Harapin ang iyong sariling problema. Huwag humanap ng paraan upang makatakas sa pamamagitan ng pagkasira dahil walang lihim na pag-ibig ang nagkakahalaga ng isang hatol. Pumili ng matalino.